Ako si Lisa, isang simpleng may bahay na ang tanging pangarap ay makapagbigay ng mas magandang buhay para sa aking pamilya. Kasama ang aking asawa na si Marco, sinikap naming bumangon mula sa hirap. Hindi ko malilimutan ang mga gabing walang laman ang aming mesa, ngunit hindi namin hinayaang maghari ang kawalan ng pag-asa. Isang umaga, habang naglalakad si Marco sa palengke, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Isang maliit na kariton na nagbebenta ng kwek-kwek. Nakita niya kung paano nag-aagawa ng mga tao sa murang putahe na iyon. Sinabi niya sa akin, Liza, kaya din natin yan. Kaya nating magluto ng street food na magugustuhan ng masa. Hindi ko alam kung saan siya pupunta sa ideyang iyon, ngunit may kirot na pag-asa sa kanyang mga mata. Sa kabila ng takot na baka magkamali, bumuo kami ng plano. Sa pamamagitan ng konting ipon at tulong ng mga kaibigan, nakabili kami ng maliit na kariton at nagsimula sa kanto ng aming barangay. Unang araw ng pagbebenta, tila walang pumapansin. Masakit sa damdamin ang makita ang mga tao'y dumaan lang na parang walang halaga. Ngunit hindi kami sumuko. Nag-eksperimento kami sa iba't ibang timpla, nag-aral ng bagong recipe, at naghanap ng paraan para mas mapansin ang aming munting negosyo. Sa kabila ng pagod at hirap, sinubukan namin ang bagong sauce na siya palang magpapabago sa takbo ng aming kapalaran. Isang tanghaling mainit nang makita ko ang isang grupo ng estudyante. Nagtawanan sila at nag-usap habang papalapit sa aming kariton. Sa kanilang pagdating, tinikman nila ang aming kwek-kwek na may bagong sauce. Hindi ko maipaliwanag ang saya nang makita ang kanilang mga mata na nagliwanag sa sarap. Ang sarap nito, babalik kami bukas, sigaw ng isa sa kanila. Mula noon, nagumpisang dumami ang aming suki. Nakita ko kung paano unti-unting dumami ang mga taong pumipila sa harap ng aming kariton. Ang luma naming pangarap ay unti-unting nagkakaroon ng katuparan. Ngunit habang lumalago ang aming negosyo, may isang bagay na hindi namin inaasahan. Lumapit sa amin ang isang lalaki, may hawak na papel. May problema kayo, sabi niya. Ang lokasyon ng kariton ninyo ay pagmamay-ari ng isang negosyante. Kailangan ninyong umalis dito. Parang bumagsak ang mundo ko. Paano namin haharapin ang ganitong pagsubok? Sa kabila ng lahat ng hirap at sakripisyo, paano namin mapapanindigan ang aming nasimulan? Nakatingin si Marco sa akin, puno ng kaba at takot. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang liwanag ng pag-asa. Hindi namin hahayaang matapos ang aming pangarap ng ganito lang. Ito ang simula ng bagong kabanata sa aming kwento. Paano namin malalampasan ang balakid na ito? Ano ang susunod naming hakbang para mapanatili ang aming negosyo? Sa gitna ng kaguluhan, isang di inaasahang bisita ang dumating na magbibigay ng kakaibang twist sa aming buhay. Sa aming maliit na bahay, ang amoy ng mantikang kumukulo ay pumupuno sa hangin, tila alingawngaw ng aming mga pangarap. Ako si Carlo at kasama ang aking asawa na si Liza. Kami naging bahagi ng isang hindi inaasahang paglalakbay mula sa simpleng pamumuhay tungo sa pagiging kilala sa larangan ng street food. Ang aming kwento ay hindi lamang tungkol sa pagluluto. Ito'y kwento ng pag-asa, sakripisyo at pagsusumikap. Sa bawat araw na dumadaan, ang bawat pag-ikot ng kawali ay may kasamang alaala ng aming mga unang hakbang. Nagsimula kami sa isang lumang kariton sa kalsada na puno ng ingay at usok ng mga sasakyan. Ang unang gabi ng pagtitinda ay puno ng kaba, ngunit ang unang kagat ng aming espesyal na kwek-kwek ay nagdala ng ngiti sa mukha ng aming unang customer. Sa sandaling iyon, alam namin na may potensyal ang aming munting negosyo. Habang lumalago ang aming kariton, lumago rin ang aming mga pangarap. Si Liza ang naging utak sa likod ng mga bagong putahe. Ang kanyang malikhaing kamay ay lumikha ng mga bagong bersyon ng mga tradisyonal na street food. Mayroon kaming tahong na niluto sa bawang at chili flakes,
fishball na may espesyal na sarsa. At ang pinakabagong hilig ni Lisa, isang fusion ng lumpia at samosa na tinawag naming Lumpia Delight. Ngunit hindi lahat ay madali. Dumating ang mga araw na ang ulan ay tila ayaw tumigil, nilulunod ang aming mga sahig at pinipilit kaming magsara. May mga oras na ang kita ay halos hindi sapat para sa mga gastusin, ngunit ang aming determinasyon ay nagpatuloy sa amin. Sa mga ganitong pagkakataon, si Liza ang nagtutulak sa akin na magpatuloy. Carlo, hindi tayo susuko. Ang mga pangarap natin ay hindi natatapos sa ulan. Sa likod ng kasikatan ng aming street food, mayroon kaming isang lihim na inspirasyon. Ang aming anak na si Mia na sa kabila ng kanyang murang edad ay may talento sa pagluluto. Sa tuwing siya'y nasa kusina, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa tuwa. Siya ang dahilan kung bakit namin nais ipagpatuloy ang aming negosyo. Ang kanyang pangarap na maging isang sikat na chef ang nagtutulak sa amin na ipaglaban ang aming mga adhikain. Isang umaga, habang kami ni Liza ay naghahanda para sa araw ng pagtitinda, dumating si Mia mula sa kanyang paaralan na may dalang magandang balita. Nanay, tatay, napili akong sumali sa isang cooking competition sa paaralan. Ang kanyang boses ay puno ng excitement at kaba. Ang balita ay nagbigay sa amin ng bagong sigla. Alam namin na ito'y hindi lamang personal na tagumpay para kay Mia. Ito rin ay isang hakbang tungo sa mas malaking pangarap. Samantala, sa aming negosyo, ang kasikatan ng Lumpia Delight ay patuloy na lumago. Ang mga tao ay nagsimulang dumayo mula sa iba't ibang lugar para lang matikman ito. Ang mga lokal na pahayagan ay nagsimulang magulat tungkol sa aming kwento. Ngunit sa likod ng mga ngiti, may isang bagay na bumabagabag sa amin. Napansin namin na may mga bagong kariton na lumilitaw sa paligid, nag-aalok ng mga kopya ng aming mga putahe. Ang ilan ay gumagawa pa ng mas murang bersyon ng aming mga produkto. Ang kompetisyon ay naging mas mahigpit at ang aming kita ay unti-unting naapektuhan. Isang gabi, habang kami ni Lisa ay nag-uusap sa aming kusina, napansin namin ang isang misteryosong lalaking nakatayo sa labas ng aming tindahan. Nakasuot siya ng sombrero at tila tinatanaw ang aming kariton. Nagsimula kaming magtanong-tanong sa aming mga kapitbahay, ngunit walang nakakaalam kung sino siya. Sa kabila ng kanyang pagiging misteryoso, tuwing umaga ay nandoon siya, tila nagmamasid. Habang kami nag-aalala sa mga nangyayari, si Mia ay abala sa kanyang paghahanda para sa competition. Ang kanyang dedikasyon ay nagsilbing inspirasyon sa amin. Nanay, tatay, hindi ko papayagan ng kahit ano na makaistorbo sa aking pangarap. Ani Mia habang siya ay nag-eensayo sa kusina. Dumating ang araw ng kompetisyon at kami ni Liza ay puno ng kaba at excitement habang sinusuportahan si Mia. Ang kompetisyon ay mahigpit, ngunit si Mia ay nagpakita ng husay at talino sa pagluluto. Sa huli, siya ay tinanghal na panalo. Ang kanyang tagumpay ay nagdala ng bagong pag-asa sa aming pamilya. Ngunit, habang kami ay nagdiriwang ng tagumpay ni Mia, ang misteryosong lalaki ay muling lumitaw. Ngayon ay may dalang sobre. Iniabot niya ito sa akin at umalis nang walang kahit isang salita. Nang buksan namin ang sobre, natagpuan namin ang isang liham na nagsasabing, "Alam ko ang inyong sekreto at may plano akong ilantad ito sa lahat." Sa sandaling iyon, ang aming mundo ay tila bumagsak. Ano ang sekreto na tinutukoy niya at ano ang mangyayari kung ito'y ilantad? Ang mga tanong na ito ay umikot sa aming isipan at kami naiwan sa isang estado ng pag-aalala at takot. Ang aming kwento, na puno ng pag-asa at tagumpay, ay biglang nagkaroon ng madilim na pag-ikot, isang twist na hindi namin inaasahan. Sa bawat araw na lumilipas, ang mga linya ng mga tao sa harap ng aming maliit na pwesto ay tila mas humahaba. Ang mga ngiti sa kanilang mga mukha habang tinatanggap ang bawat ihain namin
ay nagsisilbing gasolina sa aming pagod na katawan. Hindi ko maikakaila, ang pakiramdam ng tagumpay ay tila isang matamis na prutas na hindi ko akalaing matitikman namin. Ngunit sa likod ng bawat tagumpay ay may mga lihim, mga aspeto ng aming buhay na hindi pa alam ng mga sumusuporta sa amin. Ako si Miguel at kasama ang aking asawa, si Rosa, na naging katuwang ko sa bawat hakbang ng aming paglalakbay. Simula noong kami nagsimula, ang aming ugnayan ay naging mas matibay, na parang isang masarap na sabaw na dahan-dahang niluluto. Ang bawat hirap na naranasan namin ay nagsilbing pampalasa sa aming relasyon. Naging kilala kami sa aming espesyal na putaheng lumpiang balot ng pagmamahal. Isang simpleng lumpia na may kakaibang timpla ng mga sangkap na hindi mo matatagpuan sa ibang lugar. Isang gabi, habang nagliligpit na kami ng aming mga gamit, lumapit sa amin ang isang lalaki. Nakasuot siya ng maayos na Amerikana at sa unang tingin pa lang, alam kong hindi siya pangkaraniwang customer. Magandang gabi, bati niya, sabay abot ng kanyang business card. Sinabi niyang siya'y mula sa isang sikat na kumpanya ng pagkain at nais niyang makipag-partner sa amin. Para bang may kumurap na ilaw ng pag-asa sa aming hinaharap, ngunit sa likod ng aking isipan, may kaba. Bakit kami? Tanong ko sa sarili. Habang nag-uusap kami, napansin ko ang kakaibang kinang sa mga mata ni Rosa. Alam ko kung ano ang kanyang iniisip. Ako man ay excited sa posibilidad na ito, ngunit may tinatagong takot sa aking puso. Sa likod ng lahat ng ito, may lihim na hindi ko pa nasasabi kay Rosa. Isang bagay na maaring makapagpabago ng lahat. Noong kami nagsisimula pa lang, nagkaroon ako ng pagkakataon na makuha ang isang espesyal na resipe mula sa isang matandang kusinero na nakilala ko sa palengke. Pinangako ko sa kanya na hindi ko ito ipagkakalat, na ituturing ko itong sagrado. Ngunit sa kagustuhan kong makilala, ginamit ko ang resipe bilang basehan ng aming lumpia. Hanggang ngayon, hindi ko pa nasasabi kay Rosa ang tungkol dito. Natatakot akong baka ang tagumpay na tinatamasa namin ay mabahiran ng kasinungalingan. Habang naglalakad kami pa uwi, tila may bigat sa aking dibdib. Miguel, ano sa tingin mo? Tanong ni Rosa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Mukhang magandang oportunidad ito, sagot ko. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong hindi ito ganoon kasimple. Ilang araw ang lumipas at patuloy ang pagdating ng mga tao sa aming pwesto. Naging masabala kami kaysa dati at tila lahat ay nagiging mas magulo. Ngunit sa kabila ng abala, nakita kong masaya si Rosa. Ang kanyang ngiti ay higit pa sa anuman, ngunit hindi ko matanggal ang bigat sa aking damdamin. Isang umaga, bago kami magbukas, nagdesisyon akong sabihin kay Rosa ang tungkol sa resipe. Rosa, may kailangan akong sabihin sa'yo. Panimula ko. Nakatingin siya sa akin, tila nagtataka. Tungkol saan yan, Miguel? Tanong niya. Habang nagsasalita ako, dinig ko ang tibok ng aking puso. Yung recipe ng lumpia natin, hindi ko ito orihinal. Nakuha ko ito mula sa isang matandang kusinero sa palengke. Pinangako kong hindi ko ito ipagkakalat, ngunit ginamit ko ito. Sa una, hindi siya kumibo. Tila natanggal ang saya sa kanyang mukha at ang dating kinang ng kanyang mga mata ay nawala. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong niya, may halong lungkot sa kanyang tinig. Hindi ko alam ang isasagot ko. Natakot ako. Takot akong baka hindi mo maintindihan at takot akong mawala ang lahat ng ito. Tumahimik siya sandali. Miguel, alam mo naman na hindi ko hinahanap ang perpektong buhay. Ang mahalaga sa akin ay ang katapatan mo, sabi niya. At sa kanyang mga mata ay may halong pag-unawa. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, alam kong nasaktan ko siya. Ngunit bago pa kami makapag-usap ng mas malalim, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Dumating ang isang tawag mula sa kumpanya ng pagkain. Miguel, Rosa,
nais naming ituloy ang partnership. Ngunit may kondisyon. Kailangan namin ng buong resipe at dapat itong maging eksklusibo sa amin. Nakapako kami sa aming kinatatayuan. Ano ang gagawin namin ngayon? Sa puntong ito, ang aming pangarap ay tila nasa bingit ng pagkawasak. Ang lihim na itinago ko ay ngayon nagiging hadlang sa aming tagumpay. Sa kabila ng lahat, hindi ko alam kung paano ito haharapin. Ngunit alam ko na ang bawat desisyon na gagawin ko mula ngayon ay may malaking epekto hindi lamang sa aming negosyo kundi sa aming relasyon. Ang umaga ay nagsimula sa karaniwang ingay ng palengke. Mga tindero at tindera na nag-aalok ng sariwang gulay, mga prutas at mga karne. Ako si Miguel at kasama ko ang aking asawa, si Lila. Kami ay naging kilala sa aming street food na Lila's Delight. Isang pagkain na hindi lamang kumakain ng mga tao kundi nagbibigay ng inspirasyon sa kanila. Hindi namin aakalain na ang simpleng negosyo namin ay magiging tanyag at magbabago ng buhay namin. Habang inaayos ni Lila ang mga rekado sa aming munting kariton, napansin ko ang kakaibang kilos ng aming matalik na kaibigan, si Ramon. Matagal na kaming magkaibigan ni Ramon bago pa man kami ni Lila nagsimula sa negosyong ito. Siya ang aming pangunahing tagatulong sa pagkuha ng mga sangkap mula sa palengke at sa pag-aayos ng kariton tuwing may problema. Ngunit ngayon, tila may bumabagabag sa kanya. Miguel, pwede ba kitang makausap? Tanong ni Ramon habang minamasdan niya kami ni Lila na abala sa pagluluto. Oo naman Ramon. Sige, sandali lang, sagot ko sabay lingon kay Lila. Lila, ikaw muna bahala rito ha? Makikipag-usap lang ako kay Ramon. Naglakad kami papunta sa isang tahimik na sulok ng palengke. Doon, ibinaba ni Ramon ang kanyang boses, tila natatakot na may makarinig sa usapan namin. Miguel, may problema ako. May nag-alok sa akin ng isang malaking halaga kapalit ng pagtulong sa kanila na itumba ang negosyo ninyo. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Ano? Sino? Si Carlos, yung may-ari ng bagong kainan sa kanto. Lahat ay ginagawa niya para makuha ang mga customer ninyo. Hindi ko alam kung paano ko tatanggihan ang alok niya. Miguel, malaking pera yon. Alam mo naman ang kalagayan ng pamilya ko. Pinalibutan ako ng halo-halong damdamin, galit, pagkabigo at takot. Si Carlos ay matagal nang kilala sa palengke bilang isang kompetitibong negosyante na walang pakialam sa kanyang naapakan. Ngunit ang isiping si Ramon, ang kaibigan namin, ay kinokonsidera ang alok ni Carlos ay masakit. Ramon, hindi ko alam ang sasabihin ko. Pero kilala kita at alam kong hindi mo kami kayang ipagkanulo. Paano mo nagawang pag-isipan ito? Mahirap, Miguel, pero nangako akong hindi ko gagawin. Kaya nga kita kinausap. Kailangan ko ng tulong mo. Kailangan ko ng trabaho na mas matatag para sa pamilya ko. Baka may maisip kayong paraan. Hindi ko maiwasang maawa kay Ramon. Alam ko ang hirap na dinaranas ng pamilya niya. Kailangan niyang kumapit sa patalim para lang makatawid sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ngunit ang pagtataksil sa kaibigan ay hindi kailanman tama. Ramon, kaibigan kita, hindi kita pababayaan. Hanapin natin ang paraan para matulungan ang pamilya mo. Magsimula tayo sa maliit. Baka pwede kang maging kasosyo namin sa negosyo. Hindi ko alam kung paano, pero magagawa natin ito. Nagpatuloy kami sa pag-uusap hanggang sa makahanap kami ng solusyon. Bago kami bumalik sa kariton ni Lila, nagpasalamat si Ramon sa tiwala at pangunawa ko. Alam kong hindi naging madali para sa kanya ang pag-amin sa sitwasyon niya. Pero ang pagtanggap ng kanyang pagkakamali at ang kanyang pagiging totoo sa amin ay sapat na para bigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Nang bumalik kami sa kariton, sinalubong kami ni Lila ng nangiti. Ano ba ang pinag-usapan ninyo? Tanong niya habang inabot sa akin ng isang tasa ng mainit na tsaa. May problema lang si Ramon, pero okay na. May plano kami
Sagot ko, sabay ngiti kay Ramon na tila nabunutan ng tinik sa dibdib. Nagpatuloy ang araw na parang wala kaming naging alitan. Ang mga tao ay patuloy na humihiyaw sa sarap ng aming pagkain at ang mga ngiti nila ang patunay ng tagumpay na nakamit namin sa pamamagitan ng pagsisikap at pagtutulungan. Ngunit sa kabila ng tagumpay na iyon, hindi ko maiwasang mag-isip sa susunod na hakbang. Alam kong si Carlos ay hindi titigil hanggat hindi niya kami napapabagsak. At sa likod ng lahat ng saya at kasiglahan ng palengke, may alingas-ngas na nagbabanta sa amin. Habang papalubog ang araw, dumating ang isang hindi inaasahang bisita, si Carlos mismo. Miguel, gusto kitang makausap. May alok ako sa inyo na hindi ninyo matatanggihan. At doon ko naisip, maaaring hindi pa tapos ang laban na ito. Ano kaya ang alok ni Carlos at paano ito makakaapekto sa relasyon namin ni Ramon at sa negosyo namin ni Lila? Ang mga tanong na ito ang bumabagabag sa akin at sa susunod na kabanata ng aming buhay. Sa bawat araw na lumilipas, lalong dumarami ang mga parokyanong dumarayo sa aming maliit na puwesto sa gilid ng kalsada. Ang mga pagkain na aming inihahain ay hindi na lamang basta mga pagkaing kalye, kundi mga pagkaing punong-puno ng pagmamahal at kasaysayan. Ang aming mga isaw, tokneneng, at kwek-kwek ay hindi na lamang simpleng paborito ng masa kundi bahagi na rin ng kanilang kwento. Sa araw na ito, habang abala kami ni Lina sa pagluluto, napansin kong tila masigasig ang aking asawa sa paggawa ng bagong sausawan. May bago ka bang iniisip, Lina? Tanong ko habang hinahalo ang mainit na sabaw para sa aming lugaw. Ngumiti siya nang may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Oo, mahal, isang lihim na sangkap, bulong niya sa akin, halatang kinikilig sa kanyang naisip. Mukha namang masarap, sabi ko habang sumubo ng konti para tikman. May kakaibang sarap nga ito, isang tamis na hindi ko mawari. Ano ang inilagay mo dito, Lina? Ngumiti siya at hindi sumagot. Alam kong gusto niyang panatilihin itong lihim sa ngayon, kaya hinayaan ko na lamang siya. Importante sa akin na masaya siya sa kanyang ginagawa. At sa totoo lang, sa bawat tikim ko sa sausawan, lalo akong nahuhumaling sa lasa nito. Habang patuloy ang aming araw, napansin kong lalong dumarami ang mga tao sa aming puwesto. May mga bagong mukha, may mga dati ng suki, ngunit iisa lamang ang kanilang sinasabi. Iba ang lasa ng sausawan ninyo ngayon. Tuwang-tuwa si Lina sa mga papuri. Alam kong ang munting lihim niyang sangkap ang dahilan ng lahat ng ito. Ngunit isang tanong ang bumabagabag sa akin. Ano nga kaya ang sangkap na iyon? Kinagabihan, matapos ang isang matagumpay na araw, habang kami nagliligpit na ng mga gamit, biglang may lumapit na isang matandang lalaki sa amin. Hindi siya ang tipikal na parokyano namin. May aura siya na tila may dala siyang mahalagang mensahe. Magandang gabi po, bati niya, ang tinig niyang puno ng kabaitan. Magandang gabi rin po, sagot ko, kahit nagtataka sa presensya niya. Napansin ko ang inyong sausawan, sabi ng matanda. May kakaiba at mahalaga diyan. Nagkatinginan kami ni Lina, nagtatanong kung ano ang ibig sabihin ng matanda. Anong ibig ninyong sabihin? Tanong ko, hindi maitago ang aking pag-aalala. Ngumiti ang matanda at inilabas ang isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa. Ito ang sangkap na nawawala, sabi niya, sabay abot ng bote kay Lina. Tila nagdalawang isip si Lina kung tatanggapin ito, ngunit sa huli, kinuha niya rin ito. Ano ito? Tanong niya, pinag-aaralan ng bote. Isang bahagi ng kasaysayan, sagot ng matanda. Ito ay galing sa isang lumang resipe na matagal nang nawala. Ngayon, nasa sa inyo na kung paano ninyo ito gagamitin. Nagkatinginan kaming mag-asawa, puno ng pagtataka at pagkamangha. Bakit po ninyo ibinibigay ito sa amin? Tanong ko, ang resipeng ito ay naipasa-pasa na sa maraming henerasyon.
Ngunit sa inyo ko lamang nakita ang dedikasyon at pagmamahal na nararapat para dito. Sagot ng matanda, ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang aming mga kaluluwa. Bago kami nakapagsalita, tumalikod na ang matanda at naglakad palayo. Naiwan kaming magkayakap ni Lina, hawak ang bote na tila puno ng misteryo at pangako. Anong gagawin natin? Tanong ni Lina, ang kanyang boses ay puno ng pagsisilay ng bagong pag-asa at kaba. Hindi ko alam, sagot ko habang pinagmamasdan ng bote. Ngunit alam kong ito ang simula ng bagong kabanata para sa atin. Ngunit habang nag-uusap kami, napansin ko ang isang sulat na nakadikit sa ilalim ng bote. May sulat dito, sabi ko, sabay tanggal ng papel. Nakasulat dito ang mga salitang, kapag ginamit ninyo ito, magbubukas ang bagong pinto, ngunit mag-ingat sa mga anino ng nakaraan. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko matapos basahin ang mga iyon. Para bang may mas malalim pang kwento ang nakatago sa simpleng bote na iyon. Naramdaman ko ang paghawak ni Lina sa aking kamay. Kahit ano pa man ang mangyari, magkasama nating haharapin ito, sabi niya. Tumango ako at niyakap siya ng mahigpit. Ang aming kwento ay puno ng mga pagsubok at tagumpay. Ngunit ngayon, tila may bagong hamon na naman kaming haharapin. Isang hamon na hindi lamang magbibigay ng bagong lasa sa aming mga putahe kundi pati na rin sa aming buhay. Sa gabing iyon, habang kami magkatabing nahiga, alam kong hindi ako makakatulog ng mahimbing. Ang mga anino ng nakaraan at ang mga pinto ng hinaharap ay tila sabay na nag-aanyaya sa amin. At sa kabila ng lahat, isang bagay ang sigurado. Ang aming paglalakbay sa mundo ng pagluluto ay ngayon pa lamang nagsisimula. Kami ni Marites ay matagal nang nangangarap na makilala sa aming komunidad. Ang aming simpleng kariton na puno ng mga sangkap at kagamitan sa pagluluto ay naging saksi sa aming mga pangarap, pawis at hirap. Sa bawat umagang kami nagbubukas ng aming maliit na negosyo, umaasa kami na ang aming mga simpleng putahing street food ay magdadala sa amin sa mas magandang kinabukasan. Isang umaga, habang kami naghahanda ng mga sangkap para sa araw na iyon, napansin kong tila may kakaibang pakiramdam si Marites. Hindi siya kasing sigla ng dati at may lungkot sa kanyang mga mata. May problema ba, mahal? Tanong ko sa kanya habang hinahalo ang sabaw ng aming sikat na lugaw. Iniisip ko lang, paano kung hindi natin maabot ang pangarap natin? Sagot niya na may bahagyang pangungulila sa tinig. Paano kung hanggang dito na lang tayo? Nagulat ako sa kanyang sinabi. Hindi ko akalaing sa kabila ng aming tagumpay, may pag-aalinlangan pa rin siyang nararamdaman. Mahal, hindi ba't malayo na ang narating natin? Tingnan mo, mula sa simpleng kariton, nakilala tayo sa buong barangay at dinarayo pa ng mga tao mula sa ibang lugar. Pangungumbinsi ko sa kanya. Ngunit sa loob-loob ko, alam ko rin ang takot niya. Ang takot na baka sa kabila ng lahat ng pagsisikap, hindi namin marating ang inaasam na tagumpay. Kaya naman, nagpasya akong gumawa ng paraan upang mapawi ang kanyang pangamba. Ibinuhos ko ang aking buong lakas sa pag-iisip ng bagong putahe na maaring maging daan upang mas lalo kaming makilala. Pagkalipas ng ilang linggo, isinilang ang ideya ng aming lugaw fiesta. Isang espesyal na lugaw na hindi lang basta-basta lugaw. Pinuno namin ito ng mga sari-saring toppings tulad ng tinadtad na chicharon, itlog na maalat, fried garlic, at isang espesyal na sauce na sariling timpla ni Marites. Inalok namin ito sa mga suki at mga bagong customer. Hindi kami nabigo. Ang Lugaw Fiesta ay naging viral sa social media at unti-unti kaming nakilala sa mas malawak na lugar. Nagsimula na kaming makakita ng liwanag sa dulo ng tunnel. Ang aming kariton ay naging puntahan ng mga vloggers at influencers na gustong tikman ang bagong putahe. Ang aming maliit na negosyo
ay tila isang bulaklak na namumukadkad sa gitna ng lungsod. Sa wakas, naramdaman ni Marites ang kanyang nawalang sigla. Nawala ang kanyang pag-aalinlangan at ang kanyang mga mata ay muling nagningning sa tuwing nagluluto siya. Salamat, mahal. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Sabi niya isang gabi habang kami nag-aayos ng mga gamit sa kariton. Ngunit sa kabila ng aming tagumpay, hindi namin inaasahan ang isang pagsubok na darating. Isang gabi, habang kami nagpapahinga sa bahay matapos ang nakakapagod na araw, nakatanggap kami ng balita mula sa isang kaibigan. Nagkaroon daw ng insidente sa aming lugar ng tindahan, isang sunog na sumiklab sa kalapit na gusali. Hindi namin alam kung ano ang mangyayari sa aming negosyo. Ang aming mga gamit at sangkap ay maaaring nasira na. Agad kaming nagtungo sa lugar, puno ng kaba at pag-aalala. Ang aming pinagpaguran ay tila isang iglap na mawawala. Sa pagdating namin, nakita namin ang mga bumbero na patuloy sa pag-apula ng apoy. Ang aming pwesto ay nadamay sa sunog. Ang aming kariton ay natupok at ang mga sangkap ay nasira. Para kaming binagsakan ng langit at lupa. Ang aming pangarap ay tila isang bula na naglahong bigla. Ngunit sa kabila ng trahedya, isang tao ang lumapit sa amin. Isang kilalang chef na dati naming customer. Nais niyang tulungan kami upang makabangon muli. Nakikita ko ang potensyal sa inyong lugaw. Baka gusto niyong makipag-collaborate sa akin sa isang bagong restaurant. Alok niya sa amin. Ang kanyang alok ay tila isang pangako ng bagong simula. Gusto kong yakapin ang pagkakataon, ngunit hindi ko alam kung handa ba kaming mag-asawa para sa ganoong pagbabago. Sa isang banda, ito ang aming inaasam na tagumpay, ngunit sa kabila, ito rin ang magiging pinakamalaking desisyon sa aming buhay. Habang kami ni Marites ay nakatingin sa nasirang pwesto, alam namin na ang desisyon na ito ay magdadala sa amin sa isa pang yugto ng aming buhay. Ngunit kaya ba namin itong harapin? Ang tanong na iyon ay tila isang cliffhanger na hindi namin masagot. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi kami susuko sa aming pangarap kahit ano pa ang mangyari. Sa bawat hakbang ng aming paglalakbay, tila isang paglalakbay sa kawalan ng aming pinagdaraanan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, palaging may parte ng aming puso na naniniwala sa kapangyarihan ng pangarap. Ako si Marco at ang aking asawa si Lina. Noong una, sa gilid ng kalsada lamang kami, nagtitinda ng simpleng street food. Hindi namin akalain na ito ang magiging susi sa aming tagumpay. Pagsapit ng 5:00 ng umaga, bumangon na kami ni Lina upang simulan ang bagong araw. Ang amoy ng adobo, pansit at iba pang masasarap na pagkain ang pumupuno sa aming maliit na kusina. Sa mga oras na iyon, tila musika sa aming pandinig ang tunog ng kawali at kalan, isang simponiya ng pag-asa at determinasyon. Ano kaya kung magdagdag tayo ng bagong putahe? Tanong ni Lina habang abala sa pag-iimpake ng mga pagkain para sa araw na iyon. Para naman may bago sa mga suki natin. Ngumiti ako kay Lina, nagugustuhan ko ang kanyang ideya. Sa bawat ulam na iniluluto namin, hindi lamang ito pagkain kundi kwento ng aming mga pinagdaraanan, ng aming mga pangarap. At sa bawat bagong putahe, isang bagong kabanata ang aming binubuksan. Habang patuloy ang pagbuhos ng tao sa aming maliit na pwesto, naramdaman namin ang suporta at pagmamahal ng aming komunidad. Hindi lamang kami tindero at tindera sa kanilang mga mata, kundi pamilya na rin. Sa bawat ngiti na aming natatanggap, isang patunay na ang aming mga pagkain ay nagtataglay ng kasiyahan, isang uri ng kasiyahan na nagiging inspirasyon sa iba. Ngunit sa kabila ng masayang tagpo, may bahagi pa rin ng aming negosyo na nais naming palawakin. Nais naming magkaroon ng sariling food truck. Isang food truck na makapagbibigay sa amin ng kalayaan na makapaglakbay at makapagbahagi ng aming mga putahe sa mas maraming tao. Ngunit, ang pondo para dito ay tila isa pang hamon. Kami ay nag-ipon,
nagtipid at nagdasal sa gabay ng may kapal. Isang umaga, habang abala kami sa aming pwesto, may isang lalaking lumapit sa amin. Siya ay nagtatrabaho sa isang network na nagpapalabas ng cooking show. Ipinahayag niya ang kanyang interes na isama kami sa kanilang programa. Sa una, kami ay nagduda. Bakit kami? Sa dami ng magagaling na chef sa bansa. Kami ang magtatakda ng tema para sa susunod na episode, ani ng lalaki. At gusto namin kayong isama upang ipakita ang kwento ng tagumpay na nagmumula sa simpleng street food. Hindi namin mapigilang mangarap. Ito na kaya ang simula ng aming pag-abot sa pangarap na magkaroon ng food truck? Ang pagkakataong ito na makilala ay maaaring maging pinto patungo sa mas malaking oportunidad. Sa kabila ng kasiyahan, nagkaroon din kami ng alinlangan. Paano kung hindi kami magustuhan ng mga manonood? Paano kung hindi namin maipakita ang aming kwento at pagkain sa paraang inaasahan nila? Ngunit sa likod ng mga agam-agam, pinili namin ni Lina ang mangarap at sumubok. Dumating ang araw ng pag-shoot. Ang aming kwento, ang aming pagkain ay naipakita sa harap ng kamera. Naramdaman namin ang kaba at saya habang ikinuwento namin ang aming paglalakbay mula sa kalsada patungo sa posibilidad ng isang food truck. Matapos ang lahat ng ito, umuwi kami na may bagong pag-asa sa aming mga puso. Habang kami ay nag-uusap sa kusina, bigla kong naalala ang isang lumang litrato namin ni Lina noong nagsisimula pa lamang kami. Pinababa ko ito mula sa dingding at muling tiningnan. Napangiti ako sa mga alaala ng aming mga unang araw. Marco, tingnan mo ito, tawag ni Lina habang hawak ang isang liham na dumating sa aming bahay. Galing ito sa network. Binuksan ko ang liham at ang nilalaman nito ay nagbigay sa amin ng matinding saya. Nais nilang tulungan kaming makuha ang food truck na matagal na naming pinapangarap. Sa kondisyong ipagpapatuloy namin ang aming kwento at pagkain. Ngunit sa ilalim ng liham, may isang maliit na piraso ng papel na may nakasulat na mensahe, isang mensahe na hindi namin inaasahan. May isang tao na nais makipagkita sa inyo, isang tao na may kinalaman sa inyong nakaraan. Napatingin kami ni Lina sa isa't isa. Sino kaya ang taong ito? Ano ang koneksyon niya sa amin at sa aming kwento? Sa kabila ng saya sa aming natanggap, naroon ang misteryo na naghihintay ng kasagutan. Sa bawat tagumpay, tila may hamon na nakakabit. Ngunit kami ay hindi natitinag. Kami ay handa na harapin ang anumang darating. Sa paglalakbay ng buhay, ang bawat hakbang ay may kaakibat na sorpresa. Isang sorpresa na maaaring magbukas ng bagong daan patungo sa hindi inaasahang kinabukasan. Ang bawat umaga ay tila isang bagong kabanata sa aming buhay. Simula nang magdesisyon kaming ilunsad ang aming maliit na street food business, ang bawat araw ay nagiging isang pagkakataon upang matuto, mangarap at magbigay inspirasyon. Ako si Lino, kasama ang aking asawa, si Mela, ay naglalakbay kami sa landas na hindi namin akalaing magiging daan sa aming tagumpay. Sa umpisa, ang aming kariton ay simpleng kahoy lamang, may tarpaulin na may pangalan ng aming negosyo, Lino at Mela's Street Treats. Marami ang nagsabi na hindi ito tatagal, lalo na't marami na rin ang katulad naming nagbebenta sa kalsada. Ngunit may kakaibang determinasyon kami ni Mela na hindi ko maipaliwanag. Ang aming mga resipi ay galing sa mga lumang cookbook ng kanyang lola na sinubukan naming pag-eksperimentuhan at pagandahin. Ang mga tao ay unti-unting nagsimulang mapansin ang aming mga kakaibang putahe. Hindi lamang ito ang pangkaraniwang kakanin, ito ay may twist, may kakaibang lasa na sinisikap naming ipasa sa bawat plato. Ang aming bestseller na lumpiang dinuguan ay naging paborito ng lahat. Sino ba ang mag-aakala na ang kombinasyon ng lumpia at dinuguan ay magugustuhan ng mga tao? Isang umaga, habang abala kami sa pag-aayos ng aming kariton, lumapit ang isang lalaking nakasuit.
Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Mr. Javier, isang food critic na may malaking pangalan sa industriya. Hindi kami makapaniwala na ang isang tulad niya ay interesado sa aming street food. Habang nag-uusap kami, sinabi niyang nais niyang isulat ang aming kuwento sa kanyang column. Ang balitang ito ay nagbigay sa amin ng bagong sigla at pag-asa. Ang sumunod na mga linggo ay tila isang panaginip. Ang aming kariton ay palaging dinudumog ng mga tao. Ang mga nakaraang customer ay nagdadala ng kanilang mga kaibigan, pamilya at mga katrabaho. Ang aming maliit na negosyo ay lumago at kami ay nagkaroon na ng pagkakataong magdagdag ng isa pang kariton sa ibang lugar. Ang bawat hakbang ay isang pagsubok, ngunit ang aming pagnanasa para sa pagkain at serbisyo ay ang naging susi sa aming tagumpay. Isang araw, habang nag-organisa kami ng mga sangkap, tumawag ang aming anak na si Lian. Siya ay nag-aaral sa Maynila at madalang namin siyang makasama. Ngunit noong araw na iyon, ang kanyang boses ay puno ng excitement. "Mama, Papa, may malaking balita ako," sigaw niya sa telepono. Ang balitang iyon ay tungkol sa isang cooking competition sa Maynila na nais niyang salihan. Kahit na naging abala kami sa negosyo, palaging hilig ni Lian ang pagluluto. Sinusuportahan namin siya sa kanyang pangarap. Hindi namin inaasahan na ang cooking competition ay magiging daan para sa mas malaking pagbabago sa aming buhay. Habang abala kami sa pag-aayos ng kariton, hindi namin namamalayan ang paparating na unos. Isang gabi, nagising kami sa ingay ng ulan at hangin. Isang bagyo ang dumating nang hindi inaasahan at ang aming kariton ay nasira. Ang mga puwersa ng kalikasan ay nagdala ng takot sa aming mga puso, ngunit alam namin na kailangan naming bumangon muli. Sa kabila ng nangyari, hindi kami nawalan ng pag-asa. Ang aming mga customer ay nag-alok ng tulong. Ang kanilang suporta ay nagbigay sa amin ng bagong lakas. Habang abala kami sa pag-aayos ng nasira naming kariton, dumating si Mr. Javier na may bit-bit na maganda at hindi inaasahang balita. "Lino, Mela, may interesado sa inyong negosyo," sabi niya. "Isang malaking kumpanya ang nais makipag-partner sa inyo upang palawakin ang inyong street food." Kami ni Mela ay nagkatinginan, puno ng pag-aalinlangan at excitement. Ang pagkakataong ito ay maaaring maging simula ng isang mas malaking pagbabago sa aming buhay. Ngunit sa likod ng aming isip, may tanong, handa ba kami sa ganitong kalaking hakbang? Habang nakatingin sa aming nasirang kariton, nagtatanong ako sa sarili ko kung ano ang magiging desisyon namin. Ang pagkakataong ito ay hindi lamang para sa amin, kundi para rin sa pangarap ni Lian. Bago matapos ang araw, alam kong kailangan naming magpasiya. At sa dulo ng aming usapan, isang tawag mula kay Lian ang dumating. "Mama, Papa, nanalo ako sa competition." Sigaw niya. Sa gitna ng pag-aayos ng aming nasirang kariton at ang pag-aalala sa magiging kinabukasan, ang balita mula sa aming anak ay nagbigay sa amin ng bagong pag-asa. Ngunit habang nagdiriwang kami sa tagumpay ni Lian, isang tawag ang dumating mula sa kumpanya. "Mela, may kondisyon ang partnership," sabi ni Mr. Javier. "Kailangan ninyong bitawan ang inyong sariling resipi." Sa isang iglap, ang aming mundo ay tila nagbago. Ang tanong ay hindi na kung paano namin aayusin ang nasirang kariton, kundi kung paano namin pipiliin ang daan tungo sa kinabukasan. Nang bumalik ako sa aming maliit na tindahan ng street food, ramdam ko ang init ng sikat ng araw na unti-unting naglalaho sa likod ng mga gusali. Ang bawat hakbang ay tila mas magaan kaysa dati, dala ng kasiyahang dulot ng mga bagong ideya na aming napag-isipan ni Maria, ang aking minamahal na asawa. Ang aming negosyo ay nagsimula sa isang maliit na kariton, ngunit ngayon, isa na kaming sikat na destinasyon sa kalsada. Maraming tao ang pumipila upang matikman ang aming mga natatanging putahe, isang bagay na dati pinapangarap lang namin.
Kapag nagkakape kami ni Maria tuwing umaga, hindi namin maiwasang bumalik sa mga alaala ng aming hirap noong nagsisimula pa lamang. Mula sa simpleng kwek-kwek at turon, ngayon nag-e-eksperimento kami ng mga bagong putahe tulad ng sisigbao at adobo wrap na siya namang ikinatutuwa ng aming mga suki. Ngunit sa kabila ng pag-usbong ng aming negosyo, hindi maiiwasan ang mga hamon. Kaya naman, habang inaayos ko ang mga sangkap na ipinagkatiwala sa akin ni Maria, naisip ko kung paano namin maipapasa ang aming mga natutunan sa susunod na henerasyon. Sa mga anak naming sina Miguel at Ana, na siyang inspirasyon ng aming pagod at pagsisikap. Nais naming ipakita sa kanila na sa tamang timpla ng sipag, tiyaga at pagmamahal, posible ang pagbabago ng kapalaran. Hoy Pedro, sigaw ni Maria mula sa loob ng aming maliit na kusina. Nariyan na ang mga bagong order ng mga ermitanyo. Siguraduhin mong hindi mo sila bibiguin. Napangiti ako. Ang tawag sa amin ng mga ermitanyo ay mga loyal na mga estudyante na palaging bumibili ng aming pagkain tuwing may break sila sa unibersidad. Hindi ko maiwasang maisip na noong ako'y nag-aaral pa, kami ni Maria ang palaging nag-iisip kung paano makakatipid sa allowance. Kaya ngayon, kami ang nagbibigay ng kasiyahan sa mga estudyanteng tulad nila. Habang abala ako sa pagprito ng mga bagong batch ng lumpiang Shanghai, narinig ko ang pag-uusap ng mga tao sa labas. Ang mga estudyante, mga manggagawa, at maging ang mga turistang dumadaan ay tila nag-uusap-usap tungkol sa isang bagong kaganapan sa syudad. Isang malaking food festival ang gaganapin sa susunod na buwan at ang mga kilalang chef at negosyante ay magtatagisan ng kanilang husay sa pagluluto. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba at excitement. Paano kung maisama kami sa naturang pagdiriwang? Paano kung makilala kami sa mas malawak na entablado? Ngunit may bumagabag sa isip ko. Sa likod ng bawat tagumpay ay may mga pagdududa at takot na hindi maiaalis. Pedro, tingnan mo ito, biglang sabi ni Maria habang hawak ang isang piraso ng papel. May imbitasyon tayo sa food festival. Hindi ko alam kung paano, pero nakuha natin ito. Napatigil ako sa aking ginagawa. Ang puso ko'y tila tumatalon sa kaba. Ngunit sa likod ng excitement na iyon, may isang tanong na hindi ko maiwasang itanong sa aking sarili. Paano kung hindi natin makuha ang inaasam na tagumpay sa festival? Ano ang magiging kahihinatnan nito sa aming negosyo? Sa kalagitnaan ng pag-iisip, bumukas ang pinto at pumasok si Miguel at Ana. Ang mga mata nila'y puno ng sigla at pag-asa. Tila ba wala silang iniintinding problema. Naisip ko, marahil ay ito ang sagot sa aming mga pangamba. Ang mga anak namin ang dahilan kung bakit kami nagsusumikap. Sila ang nagbibigay ng lakas sa amin upang magpatuloy, sa kabila ng mga pagsubok. Papa, Mama, narinig namin ang tungkol sa festival. Ani Miguel, gusto namin kayong tulungan, magiging maganda ito. Hindi ko maiwasang mapaluha. Ang aming mga anak ay lumaki na may pusong puno ng pag-asa at sila'y handang sumuporta sa aming laban. Habang yakap-yakap namin sila ni Maria, alam kong anumang mangyari sa festival, hindi kami nag-iisa. Subalit, sa likod ng aming saya, may isang lihim na hindi ko pa rin masabi kay Maria. Pumunta ako sa likod ng tindahan at tinignan ang isang sulat na dumating kanina. Isa itong liham mula sa isang malaking kumpanya ng pagkain na nag-aalok na bilhin ang aming negosyo. Alam kong ang desisyon na ito ay magdudulot ng malaking pagbabago sa aming pamilya. Ngunit, paano ko sasabihin kay Maria na ang aming pinaghirapan ay maaaring maging bahagi na ng isang korporasyon? Bumalik ako sa loob at nakita ko si Maria, abala sa pag-aayos ng mga order. Ang liwanag ng kanyang ngiti ay tila nagbibigay kasiguraduhan na sa kabila ng lahat, kaya namin. Pero sa loob ko, isang tanong ang patuloy na bumabagabag. Ano ang mas mahalaga?
ang aming pangarap o ang seguridad na maaaring dala ng alok na iyon. Ngayon, sa harap ng mas malaking yugto, kailangan kong magdesisyon. Ang aming tagumpay sa kalsada ay naging inspirasyon ng marami at ang susunod na hakbang ay maaaring maging pinakamalaking twist ng aming kwento. Sa wakas, narito na kami sa puntong hindi namin inakalang mararating. Mula sa simpleng kariton ng kwek-kwek, taho at fishball sa kalsada, ang aming pangalan ay hindi na lamang pangkaraniwang naririnig sa mga makikipot na eskinita. Sa tulong ng aming dedikasyon at mga natutunan sa daan, kami ni Amalia ay naging kilala sa buong bayan bilang mga pinakamasarap magluto ng street food. Pero bago ko ikwento ang nangyari sa amin nitong mga nakaraang araw, nais kong ibahagi ang isang pangyayaring hindi ko makakalimutan. Isang taon na ang nakalilipas habang abala kami ni Amalia sa pagbabalot ng lumpiang Shanghai para sa isang malaking order, may lumapit sa aming isang matandang lalaki. Hindi siya karaniwang bumibili sa amin noon, ngunit may kakaiba sa kanyang anyo. Parang may alam siya na hindi namin alam. Magandang gabi po, Mang Thomas, bati ni Amalia. Ano pong maipaglilingkod namin sa inyo? Ngumiti si Mang Thomas, ngunit may lagkit sa kanyang tingin. Narinig ko ang tungkol sa inyong lumpia, sabi niya. May nais akong ipakita sa inyo. Nagkatinginan kami ni Amalia, nagtatanong ang aming mga mata. Sa kabila ng aming pag-aalinlangan, sumang-ayon kami sa kanyang alok. Dinala niya kami sa kanyang munting tahanan, isang bahay na puno ng mga lumang kagamitan at mga bagay na tila may mga kwento. Doon, inilabas ni Mang Thomas ang isang maliit na bote na puno ng likido na kulay ginto. Ito ang lihim na sangkap, sabi niya, na nagpapaiba sa inyong lumpia mula sa iba. Subukan ninyo, ngunit tandaan, ang kapangyarihan nito ay nasa tamang paggamit. Nang bumalik kami sa aming kariton, agad naming sinubukan ang inirekomenda ni Mang Thomas. Ang resulta ay kamangha-mangha. Ang lumpia ay naging mas malasa, mas nakakaakit. Hindi nagtagal, nagsimulang kumalat ang balita tungkol sa aming lumpia at unti-unti ang aming negosyo ay lumago. Dumagsa ang mga tao, hindi lamang para sa lumpia, kundi para sa lahat ng aming street food. Ngunit sa kabila ng aming tagumpay, hindi namin makalimutan ang mga bilin ni Mang Thomas. Ano nga ba ang kapangyarihan ng likido? Bakit ito napakahalaga? Ang mga tanong na ito ay nanatili sa aming isipan, ngunit binaliwala namin ang mga ito alang-alang sa aming layunin. Hanggang sa isang araw, bumalik si Mang Thomas. Kamusta mga bata? Bati niya. Ngunit sa pagkakataong ito, may dala siyang mas malaking bote ng likido. Ang inyong tagumpay ay hindi nalingid sa akin, patuloy niya. Ngunit nais kong ipakita sa inyo ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Bumalik kami sa kanyang tahanan kung saan ipinakita niya sa amin ang isang lumang libro. Sa loob nito ay mga recipe na mula pa sa kanyang mga ninuno, mga recipe na nagpatanyag sa kanilang angkan. Ngunit may isang pahina na tila nakatakip ng misteryo. Nang buksan namin ito, naroon ang isang recipe na hindi pa namin nakita. Isang pagkain na hindi pa naririnig sa aming bayan. Ito ang tunay na lihim, sabi ni Mang Thomas. Ngunit kailangan ninyong mag-ingat. Hindi lahat ng tagumpay ay nagdadala ng kasiyahan. Sa kabila ng kanyang babala, nagpasya kaming subukan ng recipe. Naging abala kami ni Amalia sa mga susunod na araw, sinusubukan ng bawat aspeto ng recipe, hanggang sa dumating ang araw ng pagluluto. Ang aroma ng pagkain ay kakaiba, tila may halong kasaysayan at misteryo. Nang ihain namin ito sa aming mga parokyano, agad silang naakit sa kakaibang lasa. Ngunit habang tumatagal, napansin naming nag-iba ang mga tao. Ang kanilang interes ay naging pagkagumon. Isang gabi, habang kami ni Amalia ay nag-aayos ng kariton, may lumapit sa aming isang batang babae. Ngunit sa halip na magpasalamat, nagmakaawa siyang itigil na namin
ang paghahain ng pagkain. Bakit? Tanong ko, puno ng pagtataka. May lihim sa likod ng lasa, sabi niya. Ang sangkap na iyon ay mula sa isang uri ng halaman na may kakaibang epekto sa mga tao. Hindi ito dapat ipagpatuloy. Nabigla kami ni Amalia. Ang tagumpay na aming inasam ay tila may kapalit na hindi namin ninais. Sa kabila ng aming pag-aalinlangan, nagpasya kaming bumalik kay Mang Tomas upang malaman ang katotohanan. Ngunit nang dumating kami sa kanyang bahay, hindi na siya naroon. Sa halip, isang sulat ang aming natagpuan. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng tao o kita, nakasaad sa sulat. Ang pagunlad ay nasa inyong mga kamay, ngunit tandaan, ang kasiyahan ay nasa puso. Naiwan kaming nagtataka sa aming natuklasan. Ano nga ba ang dapat naming gawin? Sa kabila ng aming pag-aalinlangan, alam namin na kailangan naming piliin ang tamang landas para sa aming pamilya at sa aming negosyo. Ngunit paano namin masisiguro ang aming desisyon sa gitna ng lahat ng ito?